Hindi ko maintindihan. Nakakuyom ang mga kamao ni Isabela. Bakit niya ako gustong makita? Pareho tayo nang iniisip. Sabi ni Marco na nakasandal sa upuan. Walang ginagawa si Dante Costello na walang dahilan. Kung partikular na tinatanong kanya, siguradong may dahilan. Pagtatapos ni Don Antonio, tumayo si Isabela at nagpalakad-lakad sa dining room. Ito ay kakaiba, ni hindi ko pa siya nakikilala. Baka nagkita na kayo at hindi mo lang maalala. Lumayo ang tingin ni Don Antonio. Maliit lang ang mundo ng mga pamilya, Bella. Especially the old ones. Sa tingin niyo ba dapat akong pumunta? Desisyon mo yan, anak. Ngunit kung seryoso mong sisingilin si Vince, magiging kapaki-pakinabang ang suporta ng mga Costello. Huminto si Isabela sa paglalakad. Gaano sila ka-powerful? Sa bansa, nangunguna si Dante Costello. Sagot ni Marco. Ang mga port, casino, underground fights. Bukod pa doon, meron siya mga judges na nakikinabang sa kanyang bulsa. At si Vince. Walang puwang si Vince. Kung gusto ng mga Costellos, pwede nilang burahin ang pamilya Moretti sa isang iglap. Sandaling nag-isip si Isabela. Sige, mag-schedule ka ng isang meeting. Anak, sigurado ka ba? Tanong ni Don Antonio. Sigurado ako, Papa. Gusto kong makita kung ano talaga ang gusto nitong si Dante Costello. Kinabukasan, nakatayo si Isabela sa pasukan ng Art Institute. Ang tinalagang tagpuan ay isang kakaibang choice. Karamihan sa mga pulong ng mafia ay nangyayari sa mga madilim na restaurant o sa pribadong club, hindi sa mga museo na may maliwanag na ilaw. Miss Isabela de Luna. Lumapit kay Isabela ang isang lalaking nakasuot ng itim na suit. Yes, ako nga si Isabela de Luna. Maligayang pagdating, Miss de Luna. Naihanda na ang museo para sa inyong pagpupulong. Walang laman ang buong gusali. Tanging ang tunog lamang na kanilang mga yapak ang umaalingaw-ngaw sa Grand Hall. Dinala ng gwardya si Isabela sa itaas na palapag sa isang pribadong restaurant na karaniwang nakalaan para sa mga VIP. Miss de Luna, hinihintay kanya sa loob. Bumukas ang pinto. Elegante ang restaurant. Isang lalaki ang nakaupo sa isang mesa sa tabi ng bintana. Nakatalikod ito kay Isabela. Matangkad ito. Kulay itim ang buhok. Nakasuot ng mamahaling suit. Lumapit si Isabela sa mesa. Ang takong ng kanyang sapatos ay maririnig sa marmol. Mr. Costello. Hindi lang ito gwapo. Nakakamatay. Meron itong panga na maaaring pumutol ng salamin. Ang kulay ng mga mata nito ay parang isang J. At nakasuot ito na isang pinasadyang suit. Pero hindi lang ang hitsura nito ang nagpapigil kay Isabela. Kilala niya ang lalaking ito. Palaging kinakausap ni Vince ang lalaking ito. Laging may halong takot at puot. Tinuro ito minsan sa kanya ni Vince sa football game. Ang pinakakinakatakutang tao sa mundo ng negosyo. Uminit ang dugo ni Isabela. Dante fucking Costello. Ang pangalan ay isang sumpa sa kanyang mga labi. Yes, it's me. Sabi ni Dante. Ang boses ay dumagundong sa tenga ni Isabela. Sabihin mo sa akin, never bang ipinakita ni Vince sa kanyang magandang asawa ang picture ng lalaking nagmumulto sa kanyang mga bangungot? Bumilis ang tibok ng puso ni Isabela. Anong gusto mo?
Diretso sa negosyo. Gusto ko yan. Hinila ni Dante ang isang upuan para kay Isabela. Maupo ka. Marami tayong dapat pag-usapan. Tatayo na lang ako. Sabi ni Isabela na nakataas ang baba. Sabihin mo na ang dapat mong sabihin. Ang ngiti ni Dante ay mapanganib. Dahil ba sa reputasyon ko, princess? O natatakot ka sa akin? Hindi ako natatakot sa sino man. Kahit ba sa halimaw na ibinubulong nila sa dilim? Kahit na sa kanya. Tumango si Dante na tila natuwa sa sagot ni Isabela. Mabuti naman kung ganon. Dahil sa takot, ang mga tao ay gumagawa ng mga estupidong bagay. Bumalik si Dante sa kanyang upuan. Pero sa tingin ko, sapat na ang katangahan mo for a one lifetime. Ang mga choices ng iyong asawa halimbawa. Uminit ang dugo ni Isabela. Paano mo nalaman? Marami akong alam, Princess de Luna. Tila naiinip na tumingin si Dante kay Isabela. Alam ko ang tungkol sa mga kasinungalingan ni Sofia. Alam kong si Vince Moretti ang magbabayad nito. This has nothing to do with you. On the contrary. Lumakad palapit si Dante. Bumagsak ang tingin niya kay Isabela. It has nothing to do with me. Meron akong suggestion sa'yo. Isang alok ng malamig na paghihiganti na inihain sa isang pilak na pinggan. Ang tensyon sa hangin ay sapat na makapal upang maputol gamit ang isang kutsilyo. Dahan-dahang umupo si Isabela. Hindi niya inaalis ang tingin niya kay Dante. Pakasalan mo ako, Isabela.